chapter 4, verse 1 to 13. Luke chapter 4, verse 1 to 13. Okay? Basahin ko, sundan nyo sa inyong mga Biblia. Luke chapter 4, verse 1 to 13. The Bible says, verse 1, "And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil. And in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it be made bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Verse 5, And the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will I give it. If thou therefore wilt worship me, all that shall be thine. Verse 8, And Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. And he brought him to Jerusalem, and set him in a pinnacle of the temple, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from heaven, from hence, for it is written, He shall give his angels charge over thee, to keep thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Verse 13, And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day sa iyong salita. Salamat po, Lord, at we pray na yung sweet Holy Spirit help us and help me also at mabot ang spiritual needs ng bawat isa dito sa on-site may sa online. Forgive all sins. Thank you po sa lahat-lahat. In Jesus Christ's name, Amen. Ang title ngayong araw na to, ngayong October 20, 2024, Jesus was tempted by the devil for 40 days. Jesus was tempted of the devil for 40 days. Noong ang Diyos, ang Panginoon Kristo, ay nagkatawang tao sa katauhan ni Lord Jesus Christ, siya ay tinutukso ng diablo sa loob ng 40 days, sa 40 araw. At dito, malaman natin ang solusyon o kung paano nagtagumpay sa temptation ng devil sa ang Panginoon Kristo, na ngayon ay ang ating kaaway. Of course, alam natin na siya ay more than 6,000 years old. Yan ang ating kaaway na si Satan, yung devil. Na ang goal ay, ano ang goal ng kaaway? Is to deceive. Tayo ay dayain, to deceive us, to destroy us, and to depress, and to distress, and to pressure us. Tayo ay ma-oppress, tayo ay ma-stress, tayo ay ma-discourage, at tayo ay mag-quit sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo ay madismaya, huminto sa paglilingkod sa Panginoon at huminto sa pagsamba sa Diyos. So, may tatlong bagay itong temptation. Ito ay sa physical life, spiritual life, at sa pag-tempt mismo sa kanyang pagka-Diyos ng Panginoon Kristo. Kaya ang title ay Jesus was tempted of the devil for 40 days. So, number 1, ang physical life. Kaya kung balikan natin sa Luke chapter 4, verse 1 hanggang 3, ang physical life dito, and Jesus being full of the Holy Ghost. So, ang Panginoon Kristo ay puspos ng banal na espiritu. At siya ay bumalik from Jordan, at siya ay nilid ng Spirit, ng Holy Spirit, doon sa wilderness, sa ilang.
being 40 days tempted, imagine 40 days siya na gin-tempt ng devil, at in those days, he did eat nothing, hindi siya kumain. When they were ended, he afterward hungered. So, ang Panginoong Jesus ay nagutom. Tayo nga, pag tayo ay hindi lang kumain ng isang araw, nagaiba na ang ugali. Naobserbahan nyo, ikaw, ako, no? Pag hindi tayo nakakain ng isang araw lang, di ba? Yung iba ay nag-init ang ulo, yung iba ay nagagalit. Tama, no? Oh. Kung one meal lang, hindi lang tayo naka-breakfast, okay lang, kaya pa natin. Ngayon, kung hindi naka-lunch, medyo, kung ikaw naman ay talagang gusto mo mag-fasting, ay okay lang naman yan. Pero kung hindi ka nag-isip na mag-fasting ka, ang ginagawa ay fast eating, hindi fasting eh. Ay, kung fasting lang ang purpose mo, ay okay lang yan. Siyempre, fasting. Pero kung wala sa schedule mo na mag-fasting, kaya malagay yung prayer and fasting eh. Kaya nabasa nyo sa Bible na, bakit Lord, hindi namin mapalayas yung masamang espiritu? Sabi ng Panginoon Jesus ay, mapalayas nyo lang yan through prayer and fasting. Ibig sabihin, hindi ka kakain. Kumbaga, hindi mo binubusog yung physical mo, kundi ang espiritu mo ay nakikipag-ugnayan sa Panginoon, kaya fasting, hindi kumakain. Ang danger lang mga fasting, lalo ng iba mga kulto, nakulong sila ng 3 araw, tapos walang kain, study ng Biblia, kung anong klaseng version yun, tapos paglabas na ay, yun, nakabuo na sila ng kulto na grupo. O marami na ganyan, napasukan ng masamang hangin ang isip. Pero kung ikaw naman ay fasting sa Panginoong Diyos, at tama naman ang iyong motibo, at tama naman ang iyong pakilala sa Panginoon, mayroon kang banal na espiritu, na katulad ng Panginoong Kristo ay siya hindi kumain ng 40 days, kaya nagutom siya, sabi ng Biblia. At na-tempt siya o ng temptation sa kanya ng devil, ay nandito mamaya. Kaya tayo, pag hindi tayo kumain ng isang araw, at wala naman tayong schedule na mag-fasting, kailangan mag-iba ang ugali natin. Pero kung magpa-fasting ka, ay hindi ka kain. Ang prayer lang ang gagawin mo, at pagkipag-ugnayan sa papalakisin ang iyong spiritual, ay siyempre iba rin ang dating mo. No? Nasubukan rin namin mag-fasting yan doon sa Bible School. Yung iba naman ay pag walang makain ay fast lang muna. Pero yung mga astronaut, sabi nila mayroong mga tablitas lang. Pag yan ang kinakain ng mga astronaut, kahit mga ilang araw sila doon, mga 7 days o 1 month, hindi sila magugutom, no? Ibang klaseng mga tablitas, mga food supplement. So, yan naman yung mga ginagawa ng iba. So, dito ay number 1, ang kanyang physical life. Physical life ang tinira ng devil dito sa Panginoong Jesus. Kaya, dito sa verse 1 kanina, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did it nothing, walang kinain. When they were ended, he afterward hungered, ang gutom ang Panginoong Jesus. So makita natin dito na ang Panginoong Kristo ay tao siya, 100% na tao, 100% na Diyos. Kaya pag tayo nagugutom, alam ng Diyos yung ating pakiramdam. Kasi minsan, naranasan ng Panginoong Hesus na nagutom. So verse 3, and the devil said unto him, if thou be the Son of God, kung ikaw ang anak ng Diyos, command this stone that it be made bread. Utusan mo itong bato na ito ay maging tinapay. Kaya nga, hungered 40 days ba naman? Kaya sa sagot ni Lord sa verse 4 ay ganito. Verse 4, and Jesus answered him saying, it is written, nasusulat, what? That man shall not live by bread alone, but by every word of God. So sa ating physical life, anything na offer sa'yo physically, na maglalayo sa atin sa salita ng Diyos, maglalayo sa atin salita ng Diyos, sa kanyang Word of God, sa church, sa fellowship, with people of God, sa pastors, kaya sa October
25 doon sa Balite sa AG Farm, no? May Pastors and Men's Fellowship. Kaya pwede doon maka-attend si Brad Edgar. Si Dino, pwede man. Kaya lang ay sa anak niya at sa trabaho. Pastors and Men's Fellowship, kasama naman yung Sir Neville Makirang at iba pa nga mga men rin. Brother Rolando, kay Pastor Tiaga na mga tatay ng mga member. Kaya, ay huwag ipagpalit yan, no? Sa mga physical life na kabusugan na contrary sa Word of God. Meaning to say, may mga offer sa atin dito sa sanlibutan, physically, na pag yan ay maghatid sa atin na mapalayo tayo sa Panginoon, kailangan nating isipin na, dito kalooban ng Diyos. So, never mind na lang yan kung yan man ay offer para na tayo mabusog physically, ang ano man yan na mga tatawag nila na blessing. Alam niyo yung blessing? Pag blessing pala na marami kang financial, maraming pagkain, maraming mga opportunity, mga blessing na yan. Pero kung ang kapalit naman yun ay mapalayo ka sa Panginoong Jesucristo, mapalayo ka sa Diyos at sa church, hindi pala blessing yan. Di ba? Nanunawaan nyo na ano man nga offer na sa libutan na pagpapala, pero ang kapalit naman ay mapalayo ka sa Diyos, hindi naman talaga tunay na blessing yan. Ang blessing ay sa Panginoon. Pag yan ay pagpapala na nandun ang Panginoon, yan ay tunay na blessing talaga yan. Okay? So tandaan natin na porque nag-abroad na siya, nagyaman na siya, pero wala naman siya sa Panginoon, hindi yung blessing. Kasi ang tunay na blessing ay yung wala kang worry, na walang dagdag na tawag doon yung stress o distress ka, na wala kang guiltiness na nakatanggap ka ng blessing ay sa Panginoon yun. Pero kung mayroong blessing na nagigilty ka, mayroong kang na-stress ka, distress, hindi yan blessing. So tandaan po natin yan. At huwag nating pagpalit yung mga physical life na kabusugan basta contrary sa Word of God. Mabuti nga ngayon, kahit at least kung nasa abroad yung iba ay dati pag sa abroad tapos malayo sa church, walang salita ng Diyos, ay talagang pantalaga. Gutom na gutom, merong OFW na active siya dito sa Aklan. Ngayon nung ka-abroad na siya, as in bawal talaga magsimba, pumunta sa mga pagtitipon, mga Christian fellowship o gathering. Talagang nanghina, talagang naging gutom spiritually. Pero dahil sa ngayon mayroong technology, nakatulong kasi mayroon naman daw mga preaching sa Facebook Live o YouTube channel, mga preaching. O marami tayo dyan sa Bethany Baptist Church Mission Kalibo at Bethany Baptist Church Makati. Marami mga preaching dyan na mga recorded na unlike before na wala talaga. So ako nga kahit sa mga preaching ng mga ibang pastor o preacher, evangelist, o kahit sa preaching ko, nakikinig ako, at least na-encourage ba, nare-remind, di ba? Kulang lang sabihin ni Mama Annalyn, baka may in love ka na sa sarili mo. May kompetensya ka pa, may kompetensya pa siya. So, malaking tulong rin yan kahit sa abroad. So, nakakapakinig sila ng salita ng Panginoon through social media. So, nothing wrong sa social media, sa gadget, as long na ginagamit para sa glory ng Panginoon. At siyempre tayo yung master ng gadget, hindi yung gadget yung nagko-control sa atin. Number 2 ay itong spiritual life. Dito naman ang pangalawang temptation sa Panginoon Kristo ay yung sa spiritual life. Sa verse 5 hanggang 7, and the devil taking him up into an high mountain showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, all this power will I give thee, and the glory of them, for that is delivered unto me, and to whomsoever I will, I give it. If thou therefore wilt worship me, all shall be thine. So, makita natin dito na yung offer ng devil. Kita mo mayroong mga rock singer
na hindi sikat, para sumikat lang ay sinasangla nila ang kanilang kaluluwa sa devil para sumikat lang. Yung iba ay binibigay. So, binigay nila, sumikat na sila, nagsikat na sila ng mga singer sa sanlibutan, hanggang ilang taon lang naman yan, and then patay man sila, di wala rin, walang kwenta. Di baling hindi tayo sikat dito sa libutan, importante lang ay ang Panginoong Kristo yung makilala. Kaya ang sagot ng Panginoong Kristo dito sa verse 8, sabi ng Panginoong Jesus sa verse 8, and Jesus answered and said unto him, Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So, mapansin nyo dito ang sagot ng Panginoong Jesus, nasusulat, it is written. At dalawang word dito yung mahalaga. Yung word na worship, pagsamba, at yung word na serve. Serve. Kaya dito sa verse number 8, sabi ng Panginoon, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. God only. Ang Diyos lang ang only ang dapat na i-worship, at ang Diyos rin ang i-serve, ang paglingkuran natin. Kaya nga, may mga movies, sa mga personality, maging mga napapanood natin, maging sa television, sa internet, mga technologies, mga gadgets, social media, yan ay hindi makasatisfy sa ating spiritual life. Tama? Lahat ng napapanood natin sa entertainment, talagang mag-enjoy lang for a moment, pero hindi talaga makasatisfy sa ating puso. No match yan. Hindi pa rin yan makapulfill. Hindi makapulfill sa ating spiritual life. Iba pa rin yung nagagawa na spiritual life na ating fulfillment na galing sa Diyos. Amen? So iba pa rin, di ba? Na naranasan nyo na ba na nasa gadget ka, tapos ay lumipas lang ang buong umaga, lumipas ang buong maghapon, lumipas ang buong gabi, still pagod ka, ang mata mo, at wala man lang satisfaction, wala man lang fulfillment sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi naman ikaw lumago spiritual. Pero nung pandemic, ang gadget ginamit ko, nanonood ako ng mga preaching service. Kaya umabot, minsan sa isang araw sa Sunday, Lord's Day, minsan ang mga preaching na papanood ko ay nakakawalong preaching ako. O, di ba? So, yung walong preaching, spiritually speaking, ay by the grace of God, na-fulfill yung spiritual needs. Imagine ba naman, dahil pandemic, bawal ang gathering. Pero, nakapanood ka naman ng mga 8 preaching sa iba't ibang churches, mga Baptist churches particularly. Kaya, busog na busog, spiritual. Kaya iba yung nagagawa na spiritual life na galing sa Diyos na mga panahon na yon. Kaya praise the Lord for that. Kaya may mga temptation si Satan sa Panginoon Kristo na ang atake niya una ay ang physical life. Ganoon na sa atin, na-atake rin tayo sa physical life natin. It's either sa pagkain, nagugutom, or sa physical, sa mga karamdaman, sa mga sakit. And then ang ating spiritual life, kung bakit ang Kristiyano ay mahina dahil affected ang kanyang spiritual life. Anything na sa personality ng tao, pag apektado yung spiritual life, ay apektado na rin lahat. Kita mo sa mga basketball player, kahit abante na yung ibang team, pero meron silang fighting spirit, nakakahabol pa, at sa last 2 minutes, nananalo pa sila. Kasi meron silang fighting spirit. Malakas ang kanilang espiritu na desire nila. At pangatlo, ay dito makita natin na gintempt mismo
ang Panginoong Jesucristo, number 3, tempt the Son of God. Kaya mabasa natin yan sa verse 9. And he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle, pinakatuktok ng templo, and said unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down from heaven. At sa verse 10 and 11, For it is written, He shall give His angels charge over thee to keep thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dust thy foot against a stone. So makita natin dito, mismo si Satan ay nagbabasa ng scripture, ng Biblia, at ginagamit niya yung scripture o yung salita ng Diyos, kailang mayroon siyang dagdag bawas. Naalala niyo sa book of Genesis, doon sa kay Adam and Eve, na nakausap niya si Eve, na ganito, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Hindi nga, pag kinain mo yan, ikaw ay magiging Diyos. Alam mo, basta doon yun sa conversation niya, na pumasok yung devil doon sa serpent, sa ahas, ay mayroon doon ng mga perverted na yung Word of God. Ibig sabihin, mayroon ng dagdag bawas. Hindi totoo yan. Pag kinain mo nga yan, magiging Diyos ka eh. Kita mo? So, nainganyo tuloy, naikaya tuloy si Eve. At pati na rin si Adam ay nahikayat na rin. Kaya mismo dito yung gintempt yung Son of God. At sa verse 12, yung sagot ng Panginoong Hesus. Dito sa verse 12, anong sagot ng Panginoon? And Jesus answering said unto him, It is said, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Thou shalt not. Huwag mo tuksohin ang Panginoong mong Diyos. Naranasan din to ng Panginoon nung siya ay doon sa Cross of Calvary, yung magnanakaw sa kanan at sa kaliwa, particularly yung si Prince sa kaliwa. Sabi ko, ikaw yung Son of God, ikaw yung Kristo, ikaw yung tagapagligtas. Ang tagapagligtas, ang Messiah, sa Hebrew word Messiah, Hebrew word Messiah. Ang sa Greek word pala ay Christos, ibig sabihin ay anointed one, Savior, ang Panginoong Hesus. Ay sabi doon ay, if thou the Christ, kung ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas. Sabi doon na magnanakaw na nasa kaliwa, iligtas mo ang sarili mo, save thyself, and us, iligtas rin kami. So, gintempt mismo ang Panginoon. Mabuti na lang, hindi nadala o hindi nairita ang Panginoong Hesus sa kanyang challenge. Hindi natinag ang Panginoon sa kanyang purpose, kundi keep on sa purpose to save us all, for those who believe the Lord Jesus Christ, of course. Kaya ang Panginoong Hesus ay gintempt doon ng devil 40 days. Kahit doon na sa cross si Jesus, nung simula na mag-minister si Lord Jesus, gintempt siya. Nung nandun na siya sa cross ng Kalbaryo, gintempt pa rin siya. Buti na lang Panginoon ay hindi natinag. Ay kung pinatulan ng Panginoong Hesus yun, wala tayong kaligtasan. Still, tayo ay doon sa ating namumay tayo sa kasalanan at wala tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, salamat sa Panginoon Jesucristo na hindi siya natinag. Kaya, mayroong mga temptation rin sa atin, physically, spiritually, at sa atin mismo, ay huwag tayong matinag. By the grace of God, ay sa Panginoon lang tayo. Draw nigh to God lang tayo para hindi tayo ma-deceive ng devil, hindi tayo madaya. Kaya, Jesus was tempted of the devil for 40 days. Number 1, physical life. Number 2, ang kanyang spiritual life. Number 3, tempt the Son of God. Kaya, dito sa verse 13, natapos na rin yung, and when the devil had ended, natapos na all the temptation ng lahat ng paraan, natapos na. He departed from him for a season. Naging talunan si yung devil. Ended and departed, talunan yung devil. At ito ang sekreto na nahayag
secret revealed. Ano yung secret revealed? The Word of God. Ano ang sikreto ng Panginoong Hesus sa mga temptation ng devil for 40 days? It is written. It is written, nasusulat. Meaning to say, ang sikreto ng tagumpay ay dito lang pala sa salita ng Diyos, sa Biblia. Kaya kung ano mang mga panghihina natin spiritually, ano man ang mga problema, ano mang mga tanong sa ating buhay, it is written. Dito lang pala nakasulat, the Word of God. Sabi ng Proverbs 30 verse 5, the Word of God are pure, pure. All precepts, commandments. Kaya ito ay talagang purified 7 times. All scripture from Genesis to Revelation is by inspiration of God. Inspired to ng Diyos. So, salamat na meron tayong Word of God na preserve. Of course, ito ay inspired Word of God. Siyempre, kung preserve, inspired yan. Inspired to ng Panginoon. Kasi, kung hindi to preserve, hindi to inspired ng ang salita ng Diyos, hindi nabago ang ating buhay. Diba? Ay dati, nang wala pa sa Panginoon, ay namumuhay tayo sa malayo sa Panginoon, pero ngayon na bago ang buhay natin dahil sa Panginoon. Kaya tayo ang mayroong binago, change life ng Panginoon. Kaya ang secret ay nahayag na rin. Hindi nito secret. Open revelation na. It is written. So ang secret ay nahayag. At ito ay ang panangga natin sa buhay na ito, sa mga temptation ng ating devil na kaaway na ang edad niya ay 6,300 years old, more or less, diba? Pero hindi natin kaya siya, so kailangan natin ang isang Diyos. Hindi tayo 3 gods, one God tayo. We believe in one God. Sabi ng Deuteronomy 6:4, ano sabi ng Deuteronomy 6:4? Before that, ano sabi rin sa Timothy? For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Dito sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. One Lord, one God tayo. Kasi meron ngayon sa mga Baptist churches ngayon, 3 gods sila. Basi kung makan kayo, mahikayat kayo, hindi tayo niwala sa 3 gods. One God lang tayo kay sa Bible. One God, may tatlong persona. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At hindi ka siya triangle eh. God the Father, God the Son, God the Spirit. Hindi. Kung dapat yun, flat. Ibig sabihin ay horizontal. Kasi pantay lang sila eh. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Magkakampi yan na, hindi yan naglalaban-laban. Sa kaligtasan ng tao, meron silang bahagi lahat. Ang tagapagligtas, ang Diyos. Ano ang role ng Ama? Ang role ng Ama ay ipadala yung kanyang anak. Kaya, John 3:16 ay, for God, God the Father, for God so loved the world, the people of the world, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. That whosoever believeth in Him, Jesus Christ, will not perish but have everlasting life. So, ang trabaho ng Holy Spirit, i-convict tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, may panyan. May bahagi ang bawat isa yung triune God. Ang Ama, pinadala si Jesus Christ. Tapos na ang role ng Ama, pinadala ko na. O si Jesus Christ naman, napako na siya sa krus. Binayaran ang kasalanan. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay na si Jesus. Napulpil na yung part ni Jesus. Tapos na. Ano naman ang part ng Holy Spirit? Tayo naman ay ang Holy Spirit naman, maniwala ka diyan sa salita ng Diyos, sinasabi ng pastor na yan from the Word of God, ng preacher na yan, totoo yan. So yan naman ang role ng Holy Spirit, convicting us of our sinfulness and we need a Savior. So, ang Savior ay, ang Diyos ay, yan, mayroon tayong kaligtasan because of Jesus Christ. For the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, so ang Diyos, ang Triune God ay ang kaligtasan natin ay may bahagi yung isang Diyos, ang Diyos na tagapagligtas.
of course, si Lord Jesus ang ating tinanggap bilang Lord and Savior. Okay? So yan ang kuha ng Holy Spirit guidance rin sa atin. But as many as receive Him, Jesus Christ, kasi kung hindi mo makilala si Jesus Christ, hindi mo man makilala ang Ama. Kasi kung yung iba, direkta sa Ama, hindi nila makilala yung Ama. So nakilala natin yung Diyos Ama dahil kay Jesus Christ tayo dumaan. Sabi ng John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Jesus Christ, but by me, Jesus Christ. So, para makilala natin yung Diyos Ama, dadaan tayo kay Jesus Christ. Yung iba ayaw doon kay Jesus, hindi nila makilala yung Ama. At yung Holy Spirit, nakilala natin because of Jesus Christ. Dahil yung Holy Spirit, tinataas niya si Lord Jesus. So praise the Lord. Tayo, si Jesus Christ, tinukso siya, gintim siya ng devil. Rest assured na tayo rin naman makaranas yan. Nagtagumpay si Jesus. So by the grace of God, magtagumpay rin tayo. Dahil si Jesus Christ ang ating example na ang kanyang sikreto mahayag na sa atin na nasusulat. It is written, ang Panginoong Diyos mo lang ang iyong sambahin at paglingkuran. At huwag mong tuksoin ang Panginoong Diyos at hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salita ng Diyos. So praise the Lord na meron na tayong panlaban sa temptation ng devil at yun ay ang salita ng Diyos. At sino yung salita na yan? Si Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made into flesh. Nahayag sa laman yung salita. At yun ay si Jesus Christ. So ang secret ng tagumpay is Jesus Christ. Kaya may kaawitin na faith is the victory. Sino yung nagtatagumpay dito sa libutan? Yung naniwala na si Jesus Christ is the Son of God. So let's pray. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa time at salamat po Ama na napahayag kung paano kami magtagumpay at mismo ang Panginoong Isus naranasan niya minsan nang siya ay nagkatawang tao na katulad namin Panginoon, pero siya ay walang bahid ng kasalanan. Naranasan siya ng matukso, magutom, mauhaw, pero Panginoon, salamat Lord na sa pamagitan na iyong salita at sa tulong ng Sweet Holy Spirit ay nanawaan namin na ang tagumpay ay sa inyo, sa iyong salita na nakasulat at mismo yung salita na yan ay ang Panginoon Kristo. Sa aming buhay dito, bang kami naglilingkod sa inyo, sumasamba sa inyo, naglingkod sa inyo, ay salamat na ang aming tagumpay ay nasa inyo, Panginoon. Victory in the Lord Jesus Christ. So pagpalaan nyo, Ama, ang mga kailangan ng iyong mga anak na bawat isa nandito, ito man ay sa spiritual, material, sa financial, sa kagalingan, sa mga karamdaman, sa mga problema, solusyon Panginoon, at merong sa mga loan, sa mga utang, tulungan nyo na maka-recover, makabayad Panginoon, at ganun sa mga spiritual needs na maabot Panginoon dito sa onsite ngayon sa online. Patawad po sa aming mga pagkasala, pagkulang. We pray Lord na bukas naman ay Lunes ay ang mga teachers, sa mga bata, mga magulang, ang maghatid ng mga anak, mag-commute. Ingatan niyo Panginoon at sa mga studies nila, tulungan niyo Panginoon. At dito rin sa Kalibo at buong Aklan at Karatig Probinsya maging mapayapa Panginoon. Siyempre rin, Lord, yung kalooban mo at yung pagdating mo, Panginoon, sa Kristo, kami naghihintay sa iyong pagbabalik. Habang naghihintay, kami abala sa paglingkod. Salamat sa manabigyan ng mga babasahin for this month ng October, ng mga 62 na tao. We pray na sila rin ay maligtas sa magitan ng pagbasa nila ng gospel tracts na ang Holy Spirit makuanawa sila. At one time, makasama namin sila dito sa Vitani Baptist Church Mission Kalibo sa pag-worship sa inyo at sa pag-serve sa inyo, O Diyos. Pagpalaan nyo rin ang mga kailangan ng mga anak sa kanilang mga puso. Tulungan nyo sa Panginoon at good health ng bawat isa, long life, Panginoon. Safety, protection, palagi kay Brad Dino, kay Brad Edgar, kay Erbong, sa akin din sa pag-guide, kay Julius Man, sa mga loved ones namin, kay Pastor Nabli, ito yung kanyang mga speak engagement sa
loob at labas ng bansa. Ibig wisdom sa kanyang pag-preach at Bethany Baptist Church Makati, bless my Panginoon. Dito, Bethany Baptist Church Mission Kalibo at ang mga Bethany na mga gawain all over the Philippines, all over the world. Bless my Panginoon. Mga pastor, evangelist, mga missionary, pagpalain niyo, Panginoon. Palain si Nay Heidi, na Milis, Terpens, Ramonit, Lenny, Papa, Jumapiti, si Edgar Sibong, si Sia, Dino Nila, G. Denberto, Colin Alia, si Kertong, Rylan Ken, si Ricky J, John Lister, maging si Crystal, si Caitlin, Panginoon, si Hannah, GJ, Denberto, si J.A. Sinila, ingatan ng Panginoon, si Dino, si Joseph, Panginoon, kay Julius, kay Ricky, kay Tikboy, din si Joseph, yun ang family. At Arlene, Kuya Boy, Kuya Dang, Kuya Boyet, palain ng Panginoon, gano'n po si Kuya Rao, Kuya Goy, at Tibing at Tinitang, dyan na si Vanessa, si gano'n rin Diyos, si Julian, ingatan mo, si Jamjan, ingatan mo Panginoon, si Ricky Donalis, ingatan niyo rin Panginoon. Brother Edgar, mga kasama niya rin sa mga rider, ingatan niyo rin Panginoon. Mga kapitbahay namin dito, we pray salvation. Mga unsaved loved ones namin, we pray maligtas. Pero mga missionary, pala niyo pa na sa local and foreign mission, makapadala kami ng kahit konting support sa kanila. Pala niyo lang, Bethany Baptist Church Mission dito sa Kalibo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat, glory, and honor. Bless mo na namin giving, thanks and offering, mission offering, bless mo na physical food namin. Bless the gift and the giver. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. OJ.